Naiinis ako sa sarili ko, Papa Van. Alam kong walang patutunguhan itong pagiging torpe ko. At gaya nga ng nasabi ko, wala pa ngang isang taon, nagkatotoo nga lahat ng mga pangamba ko. Dahil isang araw, nabalitaan ko na lang, may boyfriend na si Jasmine. Yung campus crush din sa school namin. Anak din ng teacher yon. Pogi siya at magaling sumayaw. Marami talagang nagkakagusto sa kanya dahil bukod sa chinito, matalino siya at athletic. Hindi may pinta ang mukha ko noon, Papa Van. Kumirot ang bahagi ng puso ko dahil third year high school na ako at kung kailan may naipon akong lakas ng loob para umamin sa kanya. Saka pa siya nagkaroon ng boyfriend. Alam kong bata pa ako noon, Papa Van, pero ang gusto ko lang sana, maamin ko lang sana na crush ko siya. At siya ang nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Pero deserve ko din siguro ito dahil naging duwag ako. Gayon pa man, Papa Van, hindi pa rin nawala ang paghanga ko sa kanya. Pakiramdam ko, tinamaan talaga ako ng gusto sa kanya kaya kahit may boyfriend na siya, andun pa rin ang pagtingin ko sa kanya. Magtatapos na siya sa high school, Papa Van. Buwan na lang ang bibilangin. Naisip ko lang umamin sa kanya kahit may boyfriend na siya dahil naisip ko lang na wala namang mawawala sa akin kung magtatapat ako sa kanya. Minabuti kong itapat yon sa araw ng mga puso. Naganda talaga ako para doon. Umattend ako ng JS prom, bit-bit ang love letter na ibibigay ko sa kanya at ang pag-asang makakaamin na ako. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana, Papa Van. Hindi siya umattend ng araw na yon. Bigo akong magtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Kaya ang love letter na sana ay binabasa na niya. Ayon, nasa bubong, basang-basa sa ulan. Tulad ng mga letrang isunulat ko sa love letter na yon, Papa Van, unti-unti ding naglaho sa presensya ko si Jasmine. Parang napakabilis lang lumipas ang panahon at hindi ko na namalayan college na siya. At ako naman ay magtatapos na ng high school. Hindi ko na siya nakita sa tuwing dumadaan ako sa tapat ng bahay nila. Nabalitaan ko na lang na lumipat na daw sila ng bahay. Maging sa text ay hindi ko na rin siya nakakausap. Matagal-tagal ko na rin siyang hindi nakakapalitan ng message sa text kaya mas minabuti ko na lang mag-focus noon sa pag-aaral. Sinubukan kong mag-aral sa university kung saan siya nag-aaral. Isang araw napadaan ako sa department nila at nakita ko nga siya doon. Hindi niya na ata ako kilala, Papa Van, dahil nag-hi ako nung mismong nakasalubong ko siya pero hindi niya ako pinansin. Dire-diretso lang siya sa paglakad. Sa mga panahong yon, nawalan na ako ng pag-asa, Papa Van, kaya minabuti kong ibigay ang atensyon ko sa ibang babae. Hinanap ko talaga ang mga katangian ni Jasmine, Papa Van, sa ibang babae pero bigo akong makahanap.
Meron namang isang babaeng nagpatibok ng puso ko dahil matalino siya, mabait at malinis sa sarili. Matagal din ang naging haba ng aming relasyon. Inabot kami ng 7 taon bago naming mapagpasyahang maghiwalay. Pandemic noon, Papa Van, at iniwan ako ng ex-girlfriend ko sa ere. Sobrang sama ng loob ko ng mga panahong yun dahil siya ang una ko sa lahat ng bagay. Ibinigay ko lahat ng oras at pagmamahal ko sa kanya, Papa Van, pero iniwan niya lang ako ng walang dahilan at walang paalam. Halos ma-depress ako ng mga panahon na yon, kaya minabuti ko na lang maglaro ng online games. Habang gumagawa ako ng aking account, unang pumasok sa isip ko si Jasmine. Naisip kong gamitin ang kanyang pangalan at mukha bilang avatar sa pagbabakasakaling magkausap kami ulit. Namili ako sa mga pictures niya sa Facebook at yun ang ginamit ko, tsaka ako ginamit ang kanyang pangalan. Naging libangan ko ang online games na yun, Papa Van, at dun ko nakuha ang saya na matagal nang nawala sa akin. Marami akong nakilalang bagong mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang taon, nanatiling stalker lang ako sa Facebook ni Jasmine. Sinusubaybayan ko ang mga yugto ng kanyang buhay. Hanggang sa magkahiwalay sila ng dati niyang boyfriend. Hanggang sa magkaroon siya ng asawa at magkaroon sila ng anak. Nasaksihan ko lahat yon, Papa Van. Nakakatakot isipin pero totoo lahat ito, Papa Van. Parang huminto ang mundo ko sa panahon na siya lang ang tao. Natakot na kasi ako magtiwala ulit. Natakot akong masaktan muli. Pagkalipas ng 1 taon, habang naglalaro ako ng isang online game, nakasama ko si Jasmine nang hindi inaasahan. Alam kong siya yon dahil matagal ko nang nakikita ang account niya. Takot na takot ako ng mga sandali na yon. Dahil alam kong maaaring isipin niya na poser ako dahil ginamit ko ang kanyang mukha at pangalan. Pagkatapos ng laro ay wala pa ngang 1 minuto ay nag-message siya sa aking account. Sino ka? Bakit gamit mo ang pangalan ko at pictures ko? Saad ni Jasmine. Halos ayaw kong mag-reply sa message niya. Pero alam ko, ito na ang tamang panahon para umamin ako. Sa matagal na panahon ba naman, Papa Van, na hindi ako umamin, ngayon pa ba ako magpapakatorpe? Pero kahit andun pa rin ang takot at hiya ko, nag-reply ako sa kanya, Papa Van. Kasi Jasmine, ako to, si Gab. Crush kasi kita noon pa kaya ginamit ko ang name at pictures mo. Matagal na kasi akong may pagtingin sa'yo. Akala ko talaga noon, Papa Van, magagalit siya sa akin. Pero imbes na mag-reply ay niyaya niya akong maglaro. Nagulat ako, Papa Van, dahil nagkakwentuhan kaming dalawa habang naglalaro. Masayang masaya daw siya na naalala ko pa siya. Dahil halos lahat daw ng mga naging schoolmate niya nung high school ay hindi na niya nakakausap. Hiningi niya ang pangalan ko sa Facebook, saka kami nagkausap. Doon niya naikwento sa akin na meron siyang marital issues dahil sinasaktan siya ng kanyang dating asawa. At tulad ko, naging libangan lang din niya ang paglalaro ng mga online games. Lumipas ang maraming linggo, Papa Van, at mas naging malapit kami sa isa't isa.
Doon ko din nalaman na ang dati ko palang nakakausap sa text message ay hindi siya kundi ang kaklase kong may lihim na pagtingin sa akin. Napag-alaman ko ito nung ikwento ko sa kanya ang naging mga pag-uusap namin at wala siyang maalala maski isa sa mga naging usapan namin. Doon ko napagtanto na ibang babae pala ang nakakausap ko. Papa Van, mas naging malapit kami sa isa't isa. Mas naging madalas ang pagsasama namin sa nilalaro naming online games. Subalit kahit gusto kong umakyat ng ligaw ay hindi ko magawa dahil may asawa na siya. Sinasaktan siya ng kanyang asawa subalit ayaw kong mangialam sa hidwaan nilang dalawa kahit awang-awa ko sa kanya. Wala akong karapatang manghimasok sa kanilang dalawa. Naging routine na lamang namin ang mga laro ng online games na walang bahid na kahit ano paman, kundi pagkakaibigan lamang. Pagkalipas ng ilang buwan ay napag-alaman kong naghiwalay na silang mag-asawa. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ko para sa kanya. Hindi ko kasi inaasahan na magiging ganun ang buhay niya. Ang hinihiling ko para sa kanya ay pawang maliligayang bagay lamang. Gayunpaman, nagkaroon din ako ng kaunting pag-asa na baka ito naman ang pagkakataon ko para may paramdam sa kanya at sa kanyang anak ang tunay na pagmamahal. Ngunit gaya ng dati, hindi ko sinumantala ang pagkakataon na yon. Hinayaan ko munang maghilom sa bawat sugat na sinapit niya. Pagkalipas ng isang taon, Papa Van, ay nagpasya siyang makipagkita sa akin. Nasa Manila ako, Papa Van, at doon ay may trabaho. Ang totoo ay pa-resign na rin ako sa aking trabaho noon dahil nagpaplano akong magtrabaho sa ibang bansa. Gusto ko rin kasing makaipon para sa magulang ko at para din makapag-settle down na ako habang hindi pa nagkakaedad. Luluwas ako ng Maynila. Baka may oras ka. Catch up naman tayo, sabi ni Jasmine sa kabilang linya. Papa Van, ng mga oras na ito parang bumalik ako sa pagiging high school. Lahat ng katorpehan sa katawan ay parang nanumbalik lahat. Jasmine, nahihiya kasi ako. Parang hindi pa ako ready makipagkita sa'yo. Malungkot na sabi ko kay Jasmine. Ha? Bakit ka naman nahihiya Ako lang naman to. Ano ka ba? Catch up lang tayo. Total, matagal na din simula nung huli tayong nagkita. Wala na akong nagawa nung mga oras na yon, Papa Van. Napa-oo na lang ako kahit labis-labis ang aking kilig at kaba. Papa Van, matagal-tagal ko din inantay ang panahon at pagkakataon na ito. Kaya maagang-maaga pa lang ay pumunta na ako sa dako ng napag-usapan namin. Halos malibot ko na ata ang malaking mall na yon sa kakahintay ko sa kanya. Maya-maya tumawag na siya sa aking messenger. Asang part ka na, Gab? Sabay bukas ng kanyang kamera at bumungad na naman sa akin ang maliwalas niyang mukha. Andito po ako, Ate Jasmine. Sabay bukas din ang aking kamera at turo sa markings kung nasaan ako. Oo, Papa Van. Tinatawag ko pa rin siyang ate kahit isang taon lang naman ang agwat niya sa akin. Andun pa rin kasi ang respeto at admirasyon ko sa kanya kaya hindi ko yon inalis sa tuwing nakikipag-usap ako sa kanya. At
At ito na nga, Papa Van. Habang papalapit ako ng papalapit sa kanya, parang tumitigil sa pagtakbo ang oras. Ang first love ko, nasa harap ko na. Ate, kumusta ka na? Masigla kong pagbati kay Jasmine habang papalapit sa kanya. Uy, kumusta ka na? Grabe ang tangkad mo na, Gab. Parang ang liit-liit mo lang noon. Tukso ni Jasmine sa akin habang tinititigan niya ako. Saan mo gustong kumain? Tanong niya sa akin habang kinakalat niya ang mata para maghanap ng pagkakainan namin. Ate, kahit saan. Nahihiya kong sagot kay Jasmine habang paatras ako ng paatras sa kanya dahil sa labis na hiya. Ano ka ba? Halika nga dito. Bakit ka ba nahihiya? Sabay hila niya sa aking mga braso at hinawakan niya ang mga kamay ko, hila-hila na parang bata. Naglalakad kami na magkahawak ang mga kamay namin, Papa Van. Nahihiya ako noon ng sobra at alam kong ramdam na ramdam niya ang kabog ng dibdib ko ng mga sandaling yun. Ano ka ba? Kumalma ka nga lang. Ako lang to. Pabirong sabi ni Jasmine sa akin. Pasensya ka na ate kung ganito ako basta sa harap mo. Hindi ko kasi talaga may tago ang paghanga ko sa'yo. Matagal na kasi kitang gusto. Matapang kong sinabi sa kanya habang naghihintay kami sa aming order na pagkain. Ano ka ba? Alam mo ba, crush din naman kita noon eh. Pero nahihiya kasi ako dahil syempre teacher ang nanay mo. Tapos sino naman ako, di ba? Isang hamak na transferee. Kaya nga kapag may program sa school noon, lagi akong nanonood lalo na pag ikaw ang mag-i-intermission. Idol na idol kaya kita. Nakangiting pag-amin sa akin ni Jasmine. Papa Van, ng mga oras na yun ay mas nakaramdam ako ng panghihinayang. Panghihinayang na napakadami kong oras na sinayang. Na mas inuna ko pang magpakatorpe kesa aminin sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Magpagayon pa man, Papa Van, nagpapasalamat pa rin ako ng marami dahil siguro nga ito ang kapalaran naming dalawa. Ang pagtagpuin kaming muli makalipas ng maraming taon. Papa Van, sa sandaling nakasama ko siya, napakadami naming napagkwentuhan at napag-usapan. At sa bawat minuto na kasama ko siya, hindi ko hinayaan na lumipas ang oras na hindi ko nasasabi sa kanya ang mga katagang mahal ko siya at siya ang first love ko. Ang mga sinayang ko noon na sandali at pagkakataon ay sinulit ko ng lubos-lubos sa mga panahon na ito at sinamantala kong sinabi lahat sa kanya. Pero paano to? Hiwalay ako sa asawa ko, Gab. Baka hindi ako matatanggap ng mga magulang at pamilya mo. Lalong-lalo na ang nanay mo na dati ko pang teacher. Malungkot na sabi ni Jasmine sa akin habang kachat ko siya nung siya'y pabalik na ng probinsya. Huwag kang mag-alala, Jasmine. Akong bahalang magpaliwanag sa kanila. Isa pa, dati ka namang kilala ni Mama kaya alam kong mauunawaan niya yon. Buong pag-asang sagot ko kay Jasmine. Papa Van, parang station ship ang nangyari sa amin ni Jasmine.
wala kaming mutual na usapan about sa kung anong estado ng relasyon namin dahil parehong alam naming komplikado ang mga bagay-bagay. Pero alam namin sa mga puso't isipan namin na mahal namin ang isa't isa. Nananatiling magkausap lang kami sa Messenger. Sa paglipas ng ilang buwan, Papa Van, nagpaalam na ako kay Jasmine dahil luluwas na ako ng Maynila para sa paghahanda sa flight ko papuntang ibang bansa. Hindi ko inaasahan na susunod siya doon para magpaalam. Akala ko ba, ayaw mo akong makitang umalis? Sambit ko sa kanya habang yakap-yakap niya ako. Matagal kitang hindi makikita eh. Parang hindi ko kaya. Nangingiyak na sabi ni Jasmine. Papa Van, ng mga oras na yon hindi ko na napigilan ang aking sarili. Binuksan ko ang pinto ng aking hotel room, saka ko siya hinalikan papasok ng kwarto. Hindi ako tumigil sa paghalik sa kanyang mga labi. Lalong-lalo na, iyon ang unang beses na nagtagpo ang aming mga labi. Mas lalo pang uminit ang mga sumunod na eksena nang gumanti siya sa aking mga halik. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang mga labi at ang kanyang gigil at pananabik na pagsaluhan ng bawat sandali. Papa Van, hindi na namin namalayan ang bilis ng pagtipa ng aming orasan dahil pareho na naming naramdaman ng mga sandaling yon ang haplos ng aming mga balat at ang siklab ng pagmamahalan naming dalawa na pawang bumalot sa buong silid na yon. Papa Van, nagtrabaho ako sa Australia ng 5 taon at nakaipon kahit papano dahil sa tulong ng aking mga kamag-anak doon. Hindi naging masyadong mahirap sa akin ang pagtatrabaho doon dahil may mga kamag-anak akong umalalay sa akin at naging mapalad ako sa naging boss ko sa aking kumpanyang pinasukan. Samantalang si Jasmine, nagkaroon din siya ng magandang karir at nabalitaan kong namatay ang kanyang asawa dahil sa karamdaman. Hindi ko yon ikinatuwa, Papa Van, dahil ganun pa man ang nangyari sa kanila, ay ama pa rin siya ng anak ni Jasmine. Subalit kung iisipin ko ang naging kalagayan ni Jasmine nung sila ay magkasama, ay totoong may mga pagkakataong halos isumpa ko ang lalaking yon. Halos ilang buwan din na nawalan kami ng komunikasyon ni Jasmine, Papa Van. Hinayaan ko muna siyang makapag-isip-isip at makapagpahinga sa mga nangyari. Inisip ko rin noon na total ay 1 taon lang din naman at uuwi na din ako ng Pilipinas. Marami rin naging tukso sa akin sa ibang bansa, Papa Van, subalit namayani sa akin ang katapatan at pagtitiwalang magsasama kami ni Jasmine. Dumating na nga ang araw, Papa Van, ng aking pagbabalik sa Pilipinas. Sabik na sabik akong makakauwi dahil magkikita kaming muli ni Jasmine. Bumaba si Jasmine sa kanyang kotse at agad akong sinalubong kasama ang kanyang anak na ngayon ay junior high na. Yumakap sa akin ang anak ni Jasmine at nagmano. "Kumusta ka na? Ang laki-laki mo na. Ito, may pasalubong ako para sa'yo." Sabay kuha ko ng mga binili kong bag at damit para sa kanya. "Nako, mamaya na yan, love. Sa bahay na lang," nakangiting sabi ni Jasmine sa akin sabay suot ng seatbelt. Nung nasa abroad ako, Papa Van, ay may mga naipundar kaming bahay ni Jasmine. Pinagtulungan namin itong dalawa para pag uwi ko ay mayroon kaming matutuluyan.
Ang totoo ay pinag-ipunan ko talaga ang para sa annulment nila ng kanyang ex-husband. Subalit hindi na rin namin nagamit dahil pinagpahinga na din ng Diyos ang kanyang dating asawa. Kaya eto, pauwi kami sa aming bahay. Hindi man ito masyadong kalakihan, Papa Van, pero may 3 kwarto ito. Yung isa ay para sa magiging bisita namin. Hindi na kami masyadong nahirapan sa lupa dahil may pinamana naman sa amin sila mama at papa. Hindi nga ako masyadong nahirapang magsabi sa kanila, Papa Van, dahil gustong gusto nila si Jasmine. Ang dami mo namang binili, love. May spoil na naman ang bata pag ganyan. Ano ka ba, love? Wala yan. Magagamit niya yan, lalo na pagtuntong niya ng senior high. Saka ito, ang dami ko ring biniling gamit para sa'yo. Naku, love, nag-abala ka pa. Wala na ngang mapaglagyan ng mga damit dito sa atin eh. Halika nga dito, love. Kanina ka pa dyan nagre-reklamo. Ni hindi mo pa nga ako hinalikan kaninang nagkita tayo ah. Syempre, andyan yung bata. Nakikita tayo. Paano naman ngayon? Wala na. Nasa kabilang kwarto na siya. Hinatak ko si Jasmine sa kama, Papa Van, at agad kong sinunggaban ang kanyang mga labi. Namiss ko mga sandali na to, Papa Van, kaya naman sinulit ko ang bawat oras. Pinatay ko ang mga ilaw ng aming kwarto. At sinindi ko ang isang lampshade na siyang nagbibigay ng onting liwanag sa aming dalawa. Muli na namang nagsalo ang aming mga labi at naghiwalay na lamang ang mga yon nang halos kapusin kami sa hangin. Dahan-dahan muling nagtagpo ang aming mga labi at mas lalong nag-init ang simoy ng hangin habang nagtatagpo ang aming katawan. Pagkatulog ni Jasmine, Papa Van, ay agad kong dinukot sa bulsa ng aking bag ang isang kahon na naglalaman ng singsing. Sinuot ko yon sa kanyang kaliwang kamay at naramdaman niya ang pagdapo ng aking mga palad. Napangiti siya, Papa Van, at may onting luhang pumatak sa kanyang mga mata. Niyakap ko siya at muling hinagkan sa mga labi. Papa Van, ngayon ay may 2 anak na kami. Masaya kami at mapalad na kami pa rin ang tinakda ng Diyos hanggang sa huli. Kaya payo ko po para sa mga umiibig dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong magmadali. Sapagkat ang kapalaran ay may mga pagkakataong mapaglaro. Subalit sa mga taong matyaga at masigasig, tiyak na may gantimpala na naghihintay sa dulo. Hanggang dito na lang, Papa Van. Maraming salamat. Ang inyong ka-exclu, Gab.